assembled together, The Word became flesh and made His dwelling among us. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. glory to you, O Lord. People were bringing children to Jesus to have him touch them and bless them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not hinder them. It is just as this that the kingdom of God belongs. I assure you, whoever does not accept the kingdom of God like a little child shall not enter into it." Then he embraced the children, blessed them, placing his hands upon them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Good morning po. The word succeed. It means somebody will come after. Succeed is also somebody follows after. Jesus asked us, "Let the children come to me and do not hinder them." Parang alam ni Jesus, these children will succeed us. These children will be the one who will follow after us. Succeed means somebody follows. Failure, on the other hand, also means the same. Somebody or nobody follows. Gusto sabihin mo, yari, failure. Hanggang dyan na lang, wala na. Yari, malaking negosyo mo. It becomes a failure when nobody continues. Whatever you have now, if nobody would continue for the next generations to come, I think that is failure. Kaya nga yung success, di ba pag bata tayo, you want to be an architect, you want to be an accountant, you want to be a doctor, you want to be a nurse, you want to be a teacher, you have to pass the board. Ang tawag doon, success. Akin, ako. My success. Ako yung na-promote na supervisor, manager, general, president. No, the hats, the feather in my hats. That's my story of success. Pero pag may anak ka na, may apo ka na, or somebody is entrusted to you, ikaw ay boss na, meron ka nang tinuturo no, maging leader na kamukha mo. Ang tawag sa nila, successors. No? When you become unconscious of yourself, when you are not conscious about your own story of achievement, pag iniisip po na yung susunod sa iyo, you are already on the level of successors. Somebody who will succeed you. I think that is matured Christian life. Minsan may naririnig ako mga boss, insecure sa mga staff nila. May mga boss na parang insecure dahil magagaling yung kanilang mga assistant. Dapat hindi. If you are a good leader, a good parent, a good elder, you should be happy if somebody would be better than us. Nakilala nyo, mayroon po ba kayong narinig na emperor sa France? Ang pangalan niya, Emperor Louis XV. Si Emperor Louis XV, sa totoo lang, very successful po siya. In fact, he was able to expand the territories of France that he has now. Even yung part of Austria, he was able to push the boundaries of France during his time. The peak of Renaissance or the success of France during his time, the culture, the wonderful life. Kaya lang, he looked at himself at the center of the world. Masyado siyang conscious na karamong ang lahat ng success dahil sa kanya. Ang tawag nga niya sa sarili niya, the Sun Emperor. Alam niyo yung Sun? S-U-N. Hindi po yung S-O. S-U-N. Parang siya yung araw. And everything revolves around him. Parang solar system, siya daw yung araw. He's the Sun Emperor.
He's the source of the light of everything. Meron nga siyang famous line eh. Sabi niya, Apremo deludes. Ano po yun? After me, there will be nothing. Nothing follows after me. After me, there will be destruction. Para bang ako na ang ultimate. There will be nobody greater than I am coming. And that is the point of his failure. Pagkatapos na, wala na. Then he's not a good leader. A good leader thinks about what will happen next. It must be better than my time. Yun ang tunay na. Ang tunay na magulang, pag masasabi mo, ang mga anak ko, sana maging mas matagumpay kaysa sa akin. Ang hirap kasi pag tumatanda na tayo, ako nararanasan ko ito sa seminaryo pag nagsasalita ako sa mga estudyante doon. During our time, nung panahon namin, hindi ganyan. Nangi kami, makanyan. Para bang as if we are very self-referential. That kala mo, the ultimate experience of the peak of humanity is during our times. I think it should not be that way. Let the children come to me. If we experience success, joy, and even wonderful graces in our life, let the children experience it too. Hopefully even better. Kaya nga gusto ko yung attitude ni Saint John the Baptist eh. Sabi ni John the Baptist, I'm not the Messiah. I am not the Christ. Somebody greater than I am is coming. I baptize you with water. He will baptize you with the Holy Spirit. Somebody greater will come after us. Just a note. Alam niyo po yung median age. Kunyari, yung age natin ngayon, i-divide natin. Tapos yung pinakagitna, yun yung median age. The median age is the population index that divides the population between two equal groups. The half that is older and the other hand is the younger. Yung sa gitna, yun po yung average age. Alam niyo po kung anong median age ng Japan? Japan is one of the most senior aged society. Sa Japan po, yung median age nila 46, almost 47. Kaya kung 47 ka sa Japan, middle age pa lang yon. Sa Germany, I think it's 45. Sa France, it's around 41. 41.2. Sa Pilipinas, sa tingin niyo ilan? Ano yung average age ng Pilipino? Yung sa gitna. Kung nasa kabila ka, senior ka na, yung kabila, youth ka. Ano? 40? 39? Ilan? The average age, the median age for the Philippines as a very young society is 22.9. In fact, in 2,000 years, 21 lang. Kaya pag sa Pilipinas, pag 23 years old ka na, you belong to the senior side of our society. Kaya nga, did you know that ang population ng Pilipinas, 22 years old pababa, 50%. Ganyan kabata ang ating society. Kaya nga sana sa simbahan natin, our demographics sa simbahan, sana ang nagsisimba sa St. Jude, 50% will be 22 years old pababa. And that would be a fair representation of how our society is represented. Bakit ko po sinasabi to? I pray that the children, the young, would be invited, would be attracted to be with us. Alam niyo po bakit? Pag malalaki na po yung anak ninyo, mga po, hindi na po sasama sa inyo. Di ba po yung mga anak, pag malilit sila, Mama, tuki ko, tuki ko. Papa, tuki ko, Lola. I go with you, Lola. Okay, kayo, balakbang koken. Pag mga bata sila, gusto nila sumasama. May I suggest? Habang gusto nilang sumasama sa inyo, isama ninyo. Nangyari, magpapagupit ka, sama mo magpagupit. Car wash mo yung sasakyan, sama mo mag-car wash. Kung mamamalengke ka, sama mo mamalengke. While they are young. Kung magsisimba kayo, isama nyo magsimba. Alam nyo bakit? Pag matanda na yan, hindi nasasama sa inyo. Sige pa, may lakad ako. May bisita ako. May gimmick kami. May assignment po kami. While they are young, bring them to the church. Let the children come to me and do not hinder them. Bakit?
It could be possible that like Europe, in some places in Europe, noon nabasa ko, may pagkakamali yung mga European churches at mga American churches, both Catholic and Protestant. Alam po yung maging isang rule nila noon, during the 60s and 50s, bawal ang mga bata sa Sunday service. Kasi very serious sila. May libro, naka-quiet yung service, very serious. Kaya nga, no children allowed. Para bagang yung pagsisimba noon, yung Catholic services, even Protestant services, for adults only. Ano po yung naging resulta noon? Yung mga bata, nung lumaki na sila, ayaw nang pumasok sa simbahan. Let the children come to me. Minsan po, meron akong bisitang European na pare. Matanda na po yung pare. Wala pa po ako sa St. Jude noon. Nagmimisa ako sa mas maliit na chapel. Barangay chapel lang po yung sinama kong European priest. Dun sa misa ko, typical sa baryo, ang ingay ng mga bata. May tumatakbo, may umiiyak, may kumakain, may nag-aaway, may naglalaro. Tapos, nako-confuse ako kasi ang ingay ng mga bata. English speaking pa naman itong European na hindi maintindihan yung English niya. Nahihirapan siya mag-communicate. Ang ingay pa ng mga bata. Tapos sabi ko po doon sa matandang pare, Monsignor, I'm very sorry. The children are very noisy during the Mass. I'm very sorry, I apologize. Alam niyo po kung ano sinabi sa akin ng matandang paring European? Father Deo, do not say I'm sorry. Do not apologize, Father Deo. The noise of the children in your church is music in my ears. Huh? Wow! For the old European priest, yung ingay daw ng mga bata sa simbahan ay parang musika sa kanyang pandinig. Bakit po? Sa simbahan daw niya, wala na siyang naririnig ng mga batang umiyak. Wala nang bata sa kanyang mga simbahan. Ang naririnig na lang daw niya, matatandang inuubo. Ganyan na lang naririnig niya. And it reverberates to the big cathedrals and churches. Huwag po sana kayong magalit. Kung may mga batang umiiyak sa tabi nyo, pabayaan nyo lang sila. Don't mind them. Lalaki din naman yan. Kung may mga batang, minsan nandito pa sila, pabayaan lang sila. Don't mind them. Just focus on the Lord and let them grow with us. Pero kunyari, yung batang yan, 25 years old na, patakbo-takbo dito, ibang kaso na yon. It needs professional help. Pero mga bata, don't be disturbed. Don't be disturbed. Just allow them. Maybe if the father is happy for the children, mga anak niya na sinilang sa kanyang pagbinyag, let them be with us. Pasensya na po kayo. Naghihingi po ako ng dispensa sa inyo. Kaming mga pare, at marami sa mga pare, kumisan, they are irritated by children that crying. Kung ganun, nilabas nyo lang po. Kaya kayong imang mga simbahan, meron silang cry room. No, cry room. Naka-aircon, may television, nandun sila, yung mami, tsaka yung baby. Pero tayo dito sa St. Jude, wala po tayong cry room. Meron tayo cry garden. They can run, they can cry, they can play, they can sleep. Dahil po dun sa garden, meron tayong aviary doon. Noon, naglagay ako ng dyan, pond, may isda. Kaya lang yung mga bata, darak pandala. Minsan nikit ko kay CR, makabasol. Ita na mga liwa po, peka nandong candies. Penasan do rin tanaw. But I'm happy because we have children in our midst. Let the children come to me. Eyo po pa matakot ng anak. Let there be an underlying bond of relationship. A relationship that is equal. Itang relationship that's only functional, hindi pantakot. Not only efficient. Dapat sa oras darating kayo, dapat sa oras aalis kayo. Let the children play. Let the children experience the joy of being here with us in our church and in your homes and in our communities. Minsan kasi pantakot dala po ng anak, pamatakot dala. Minsan po, di papunta po ako doon, magaling sa kumbento, papunta ako doon. Yung isang bata umiyak nandun sa dulo doon. Hindi ko alam nung tita niya yung kasama niya, o lola niya, sabi niya, kamangya. O yan ni Father. Sige, yan ni Father. Nung nakita ko ng bata, hello, baby. Nakatakot na po din anak na ako. Bakit?
ginagawa pong pantakot yung mga pare. Na kayo man po mascot, na kayo man po. Let them discover there's a joyful community with us. Sana po dagol lang at home, not threatened. I hope the church will be the safest place for them. Ako po kasi may ragol ko kayo samban eh. May ragol ko nga bedra rin pa rin. Now, I'm a priest and I'm very happy to celebrate this wonderful succession of the next. Even our own sense of succession should be defined. Kareng pong korporasyon, kareng bangko, kareng organisasyon, dating lang ako sa na plan of succession. Nino yung susunod? Ngawas na karela understudy. Papag-aral dala, titrain dala, didendong responsibilidad, bagya-bagya. They are promoted little by little. It's by intention. It's not by accident. Potang mamatay, nakamning mamalit ka na ako. We don't do that. In fact, kareng doktor, at ilang ako na fellow, at ilang ako na resident. Potang mag-specialista la, it takes years bago lang maging specialista. Kareng civic club, Rotary Club, Lions Club, at ilang po ako na incoming president. At ilang ako na understudy. At outgoing president. Kaya kaming pari at ilang ako na seminarians. Philosophy, theology, major seminary, potang third year theology na ka, usanda ka, lector, potang fourth year acolyte, and then after fourth year, deacon, 6 months siya po yung deacon at least, and then priesthood. Did you know that in Pampanga, we are very happy at intang 7 deacons? And that is a good number. And 3 of them are already ordained and another 4 coming. Akpong yang masakit ko, I make sure I contribute in the seminary. I still teach in the seminary. Alaman po masala sa sweldo seminary, alam mo kayo pamasaya panggas. But it's important you contribute to the growth and the next generation to institutionalize our church. And this is our prayer. Anya kikatamong simbahan at itamong Sunday school. Siya pureng anak. Hanggang 6:30 Saturday, itamong Sunday school. At itang catechesis. We have kids summer workshop. We have summer first communion. We have December first communion. This coming summer, at mo pong confirmation, at pong kumpil. And these are part of what they call sacraments of initiation. Kini pong public school, tang kasiping at itang first Friday Mass with them, with BCBP. Every first Friday, pag misa ko po deng anak, then bilang recollection. So pantala rin pengari daw. We want to be part of their life. Bisa ko mo po magyari kaya ang aranasan ko last December. I don't want to promote any brand na po. Pero last December, mag-bless ko pong Jollibee. Jollibee. Jollibee nga ako. Father, it's Jollibee. Okay. So, mag-bless ko pong Jollibee. Mag-misa kaya po kita second floor. And then, binless kaya po. At sula ka rin din managers, lupang franchisee ng Jollibee, the supervisor, sula po yung mayor, sula rin government officials, ting barang ding balen. It was December 5. The opening is December 6. So yung opening, hindi po pareho ng blessing para mas maayos. Did you know what I experienced? While I was blessing Jollibee, kay kaming kilube, deng anak, small kids, makasilip la keng awang, deng awang salamin la po ne. Makapakat la pulo pa mga tutulo lawawa. Itapang isnawa da, pepekat keta salamin. You can see in their eyes the desire to enter, the excitement, the curiosity. And then as I blessed, something in my heart touched me. Ne po. Sabi ko kay sarili ko, sana kempisamban makanyan mo rin. I pray that when we are blessing a new church, children will be looking through the windows and they will be very excited to enter, to pray, to join us. And that will be greater glory for God. Let the children come to me. We are already 2,000 years old as an institution, as a church. Jollibee, maybe 40 years old. McDonald's, maybe 55 years old. But they are able to attract the young. They design their colors, the taste, the music, the color is also welcoming to the young. I think we have a very young community. Let the children come to me. Let us not hinder them. For the feast of the greater Santo Niño, let us give glory to God.
by allowing our children and our grandchildren and the young to be with us. Viva Santo Niño. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us